Matapos kong marinig ang boses sa recording, alam kong wala na akong ligtas. Hindi na ito basta engkanto o multo. Ito'y isang sinaunang gutom na hindi basta-basta nauubos. Kinabukasan, bumalik ako sa matandang albularyo. Nang makita niya ako, hindi na siya naggulat. "Tinawag ka na nila," sabi niya. "Hindi si Ili ang gusto nila, ikaw." Ibinigay niya sa akin ang isang lumang kahoy na kahon. May ukit sa takip, mukha ng sanggol, umiiyak pero may pangil. Sabi niya, ito raw ang balik buhay, isang ritual na kayang ibalik ang tunay kong anak, kapalit ng isang bagay, isang buhay kapalit ng isa. Sa gabing yon, naghanda ako. Pinilog ko ang asin sa sahig, sinindihan ang 4 na kandila, at binuksan ang kahon. Amoy ng bulok na lupa ang bumalot sa buong bahay. Ang Ili ay nakatayo sa may pinto, hindi umiimik. "Alam mo na, di ba?" sabi ko sa kanya. Ngumiti siya. Lumabas ang tunay na anyo, kulubot na balat, mahaba ang kuko, mata ng sanggol pero kaluluwa ng halimaw. "Pero mas masaya ako dito," sabi niya. "Mas malambot ang mundo niyo." Sinimulan ko ang dasal. Umiyak siya. Hindi dahil nasasaktan, dahil natatakot. Umuugong ang buong bahay, tila may libo-libong tinig na umiiyak mula sa ilalim ng lupa. At sa isang iglap, tumahimik. Pagdilat ko, naroroon si Ili, ang tunay kong anak. Hubad, nanginginig, umiiyak. Hinagkan ko siya, buhay siya, siya ulit. Pero hindi natapos doon. Sa salamin sa sala, nakita ko ang refleksyon ko, pero hindi ako. Isa ring nilalang. Kulubot ang balat, itim ang mata, at ngumiti ito pabalik sa akin. Ako raw ang kapalit. Ngayong ako'y sumusulat nito, alam kong hindi na ako lalabas sa bahay na ito. Pero si Eli ay ligtas. At kung mabasa mo man ito, huwag mong patulugin ang sanggol kapag may umiiyak sa labas. Hindi lahat ng iyak ay dapat sagutin.